Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, purihin ang Allah subhanahu wa ta'ala at muli tayo ay nagsama-sama na naman upang ipagpatuloy natin ang buhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang mapag-aralan natin ito. At napakahalaga nito ang mapag-aralan natin ang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang maintindihan natin ang sunnah, especially ang Quran. So sa nakaraan ay matyaga ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipinalaganap niya sa mga Arabo at iba-ibang tribong Arabo ang pananampalatayang Islam sa panahon ng Hajj o bago man mag-Hajj ay pinuntahan niya ang mga tent at nagbigay siya ng da'wa na kung saan ay anyayahan ang mga tao na sambahin lamang ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at tanggapin siya bilang sugo at propeta at pagkatapos ay kupkupin siya sa kanilang lugar, tulungan siya hanggang sa manahig ang reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat alam natin hindi na maganda ang sitwasyon ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Makkah. At alam natin marami sa kanya ang nagtakwil at hindi tumanggap. Ngunit sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang pinakamaalam ay binigyan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng makakasama sa pamamagitan ng pagbukas ng puso at paggabay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao sa Yatrib o bandang huli tinawag na Madina ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sila yaong mga tinawag na ansar sa mga muhajirun sapagkat sila'y tutulong sa mga taong aalis sa Makkah, pupunta sa Madina dahil pinagmamalupitan na ng husto sa Makkah ang mga Muslim, pinapatay, sinasaktan at halos hindi nila magampanan ang kanilang mga obligasyon tulad ng pagsasala. Bagamat may nagsasabi na hindi pa obligasyon ng sala dito pagkatapos pa lang ng Isra wal Mi'raj, ngunit ito ay kanilang ginagawa at hindi nila nagagampan ng mausay. That's why pinahintulutan na sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na maglakbay sa Madina at ito ay kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit sila tinawag na ansar. Sila yung helper o tumulong sa mga taong ito na lumikas mula Makkah na tinawag na muhajirun naman, manlalakbay patungong Madina. Itong mga nag-embrace na ito mula sa Yatrib na kung saan tinawag na Madina huli ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mga bihasa ito sa digmaan. At bago ito nag-embrace, alam natin na alam nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay darating na sa panahong yaon at maaalam ang ibang mga kasamahan nilang mga Hudyo sa kasulatan na si Prophet sallallahu alaihi wasallam ay darating na sa panahong yaon. At alam natin, every time na matalo ang isang pangkat, sinasabi nila na pagdating ni Muhammad, meaning yung hinihintay na propeta, at kami susunod sa kanya, kayo ay makalalasap ng matinding kaparusahan sa amin tulad ng parusa na dinanas nila Tamud, like for example, nila Ad, or Iram. So, bawat isa sa kanila alam nila yon. Kaya naman, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay magbigay ng da'wa sa mga taong ito sa Madina, sa kanilang tent, magkasama ang Aus at Khazraj, agad nilang tinanggap ang Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil alam na nila yon. Sino yung Aus Khazraj na yan? Aus at saka Khazraj, sila yung matinding nag-aaway sa Madina. Patayan palagi ng patayan. At alam natin sa panahong ito na ubos na halos ang mga kanilang mga namumuno o matatas na tao at isa na lamang ang natitira dito na kung saan veteran, sabi nga nila na dapat na maghari dito sa Madina, itong si Abdullah Ubay bin Salol
na sa bandang huli malalaman at makikilala natin kung sino yan, na dapat na sana siyang maghari dyan Ngunit hindi pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam isang biyaya sa kanya na mamatay ang mga namumuno, matataas na mga taong ito sapagkat at pagkatapos bubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ausat kasrat ng kanilang puso mag-embrace sa Islam at pupunta doon ang Prophet sallallahu alaihi wasallam siyang mamumuno. Wala na silang namumuno Kaya nga, hindi na nag-aaway masyadong aus kasrads dito at nakikita nyo sa kanilang hajj, sila ay magkasama sa tent at nagsyahada sila, may taga-aus, may kasrads, ang mga nagsyahadang ito. Alhamdulillah, so malaki itong biyaya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam sapagkat ang taong pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi basta kalintulad ng mga taong nagtakwil sa kanya. Itong mga binuksan ng puso ng Allah subhanahu wa ta'ala at alam natin kung sino ang higit na tutulong kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala yan. Siguradong alam niya yan at ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong ito sapagkat sila ang karapat-dapat na tutulong kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at alam ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi politika itong sa kanila, hindi makamundo, kundi tunay na sila ay mananampalataya. Aya naman sa bandang huli makikita nyo ang lakas ng iman ng mga tao to pag umabante tayo ng umabante sa kasaysayan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nag-embrace nila sa Madina sa panahon ng Hajj at hindi sila nagbigay ng katapatang pangako kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na tinatawag na buy of pledge. Hindi muna sila nagbigay. Bakit hindi sila nagbigay ng pledge muna at hindi muna ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at hindi rin nila ginawa? Dahil kakaunti lang sila, 6 lang. So ang nais muna ng mga tong answer na ito, umuwi muna sa kanilang tahanan at ipalaganap muna ang kanilang pinaniwalaan na pananampalataya doon sa Yatrib o tinatawag na Madina. Pagkatapos nilang dumating doon sa Madina after they embrace Islam, automatic ipinalaganap nila ang pananampalatayang Islam at sinabi nila sa mga tao at inanyayahan na yakapin nila ang Islam, huwag silang sasamba maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala at si Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggapin bilang huling sugo at alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning ito'y paghahanda na kilala sa Madina itong si Prophet sallallahu alaihi wasallam ng mga taong hindi alam sa kasulatan, especially yung mga taong Hudyo na alam sa kasulatan nila na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay propeta at sugo. Alam na nila yan, paghahanda na yan. So in this situation, makikita natin ang pagyakap sa Islam, sinabi nila, tanggapin ang Allah subhanahu wa ta'ala at si Prophet sallallahu alaihi wasallam na kanyang sugo at alipin. Dahil kapag tinanggap mo ang Allah subhanahu wa ta'ala at alam natin, kilala nila ang Allah subhanahu wa ta'ala at majority talaga, sinasamba nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit binibigyan nila itong katambal sa pamamagitan ng mga ribulto o Diyos-Diyosan at iba pa. Pero itong si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagamat nagkiklaim siyang propeta at sugo, at katulad ng mga taong itong mga ansar na sinasabi siya'y sugo at propeta, kapag ito ay hindi mo tinanggap kahit naniniwala ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka makakapasok sa pananampalatayang Islam sapagkat ang pananampalatayang Islam, ang pagyakap dito ay tatanggapin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang iyong sasambahin. Okay, ngayon kung tinanggap mo ito at ayaw mong tanggapin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi ka rin tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan tanggapin mo ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulad ng mga Quraysh. Sino ba ang sinasamba ng mga Quraysh? Sinasamba nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit naglalagay sila ng mga kaakibat na mga ribulto, Allat, Al-Uzza at iba pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagtatambalan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit ang kanilang rabay si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung makikita niyo minsan, pag nagsalitain, wallahi, ako'y sumusumpa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Madalas silang magsalita ng ganyan. Pero na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ayaw nilang tanggapin. Nagpa-pride sila pagdating kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why, hindi uubra o sapat sa pananampalatayang Islam na kahit naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at kapag hindi mo tinanggap ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, may Muslim ka? Hindi. Kailangan mong tanggapin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulad ng mga Quraysh na hindi tinanggap ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kahit ang kanilang Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sila kabilang sa mga mananampalataya. So ganun ang pag-embrace sa Islam. O kaya naman, tinatanggap mo si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya propeta at sugo, ayaw mong tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala.
hindi rin uubra. Kailangan yung dalawa, ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tatanggapin ng tao para makapasok siya, makayakap siya sa pananampalatayang Islam na relihiyon ng lahat ng mga propeta at sugo at walang duda na ipinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang relihiyong ito na hindi itinindig ng ninumang lilikha na katulad ng mga ibang relihiyon na kanilang mga itinindig lamang ng mga nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit ang Islam, walang kaduda-duda na ito ay relihiyong galing kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, nagbahay-bahay sila. Minsan, nag-iimbita sila sa mga tao doon sa Yatrib para ipahayag nila ito kahit magpakain sila, gumastos sila. Kaya nga ansar tumutulong na sila dito hindi pa sa mga sahaba Tumutulong na sila sa reliyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ito ang unang grupo na nagpahayag, nagdawa sa labas ng Makkah. Grupo ang tinutukoy ko sapagkat may mga tao na nagbigay ng da'wa pagkatapos mag-embrace sa Makkah, umuwi sila at nagbigay ng da'wa sa kanilang mga tribo. Abu Dar al-Ghifari, alam natin, nagbigay yan ng da'wa, darating sa Madina, napakarami ng nag-embrace na makakasama niya, radiyallahu an. So, sa mga isang tao, pinayumakap at tumuwi sa kanilang mga lugar, nagda'wa at marami nag-embrace. Ngunit sa magdating sa grupo, ito ang unang grupo na nagpahayag sa labas ng Makkah, ang mga taong ito sa Yatrib o tinatawag na Ansar. Gumastos sila. Tumutulong na sila sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, gumastos sila. Anyayahan yung mga tao, magpakain, magpainom ng tubig, at mga iba pang mga makakain at mapagsasaluhan ng mga tao tulad ng gatas, karne, etc. At ipinapahayag nila ang kanilang pagyakap. Hindi nila tinago ito Pinahayag nila ang kanilang pagyakap na na-meet na namin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alam natin, nakilala natin, lalo mga Hudyo, na sa kasulatan natin, darating na siya si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, galing siya sa angkan ni Ibrahim alaihi salam at kay Ismail, anak ni Ibrahim alaihi salam, at nakausap na namin at yumakap na kami sa kanyang pananampalataya na kung saan sambahin lamang ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at siya ay huling sugo at propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ito'y niyakap namin at ninaanyayaan kayo namin na sumama kayo sa amin, yumakap kayo sa pananampalatayang Islam sapagkat alam natin na ito ay katotohanan. So, hindi lang sila nag-aanyaya ng pangkat-pangkat. Ang mga anim na ito, majority kasi anim, sa iba 8 Ang anim na ito, nagbabahay-bahay pa sila. Kasi dito wala pang obligasyon hindi naman sila nagsasala. Wala silang obligasyon, kaya nagagawa nilang walang tigil sa pagbibigay ng da'wa o pag-anyaya sa pananampalatayang Islam. At saka wala pa silang knowledge din dito. Anong ituturo? Wala pa namang batas dito. Paniniwala lang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mahalaga dito. Kaya pag naniwala ka dyan, Muslim ka na. Tulad ng Negos King, mamamatay yun ng walang ibada. Pero yun ay namatay na Muslim dahil wala pang obligasyon. After Isra wal Mi'raj, magsisimula pa lamang ang obligasyon, especially kapag nasa Madina na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Doon pala maglilitawan yung mga batas sa pananampalatayang Islam. Sa Makkah, walang batas dito, kundi mga practicing lamang, mga sala, mga fasting, at maliban daw kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya'y obligado. Andito sa Makkah, alam natin, puro tauhid. Mga pagpapakilala kung sino si Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagpapakilala ng kanyang mga linikha, pagbibigay ng babala sa tungkol sa paraiso, impyerno nga po, magandang balita tungkol sa paraiso, tauhid lamang at tamang pananampalataya lamang sa Makkah 13 years. So, ibig sabihin, ang pagyakap ng mga taong to, wala pang rulings. Hindi sila nagsasala, hindi sila nag-aayuno, wala. Kundi, basta maniwala lang, they are Muslim. Kaya nagampanan nila ngayon ang magbahay-bahay, walang gabi, walang umaga, walang hapon. Napakasipag ng mga taong ito. Allahu Akbar, kaya nga naman tinawag itong tagatulong ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pananampalataya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ansar, sila'y tinawag na Ansar. Nagbahay-bahay pa sila. Inuna nila ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang mga kamag-anak. Walang tao ang hindi naratnan ng kanilang mensaheng daladala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walang tao sa Madina, even na mga Hudyo, lahat sila ay nadatnan ng mensaheng ito. Bagamat matyaga sa loob ng 1 taong walang tigil, walang patid, kundi sa katiting na tulog at pahinga lamang, ang mga Ansar na ito ay kakaunti lamang ang yumakap sa Islam.
That is the wisdom, na kung saan ang wisdom dito ay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit kakaunti lang? Pero ito ay paghahanda. At least narinig na nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, alam na nila, at pagdating doon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dagsa-daksa nilang tatanggapin at yayakapin ang pananampalatayang Islam. Kung dito ko konti lang, at least nakaprepare na ito, na kung saan iinihanda na sila sa pagdating o pagkilala o pag-meet nila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, natanggapin ito, narinig na nila, kilala na nila. So ganyan talaga, minsan may taong ganyan nananampalataya na sila sa Islam, gusto lang Islam, maganda ang Islam, maririnig nyo sa kanila yan, pero hindi pa sila yumayakap. But later, o kaya ilang taon, makikita nyo magmumuslim na siya dahil may narinig na siya na pinaniniwalaan niya. Kaya nga paghahanda ito, narinig nila sa Madina at pinaniniwalaan nila, ngunit umiiral pa rin ng konting pride. Mula ng mga Hudyo, ipokrito ito, pagmamataas ang sa kanila. Pero later, ang mga taong hindi ipokrito pagdating dyan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dagsaan silang tatanggapin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam bilang huling sugo at alipin ng sumantala at yayakapin nila ang pananampalatayang Islam. So, pagdating lang isang taon, medyo dumami na sila ng kaunti, babalik sila sa Makkah, magsasagawa ng Hajj at magbibigay na ng matapat na pangako. Kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, pag matapat na pangako, magkakamayan kayo. Meaning, gagawin yun, walang puputol sa pangakong yan. Kaya pag nagkakasal, nakita niyo yung nika, yung wali at saka yung kakasal na lalaki, nagkakamayan. Matapat yan. Pagka ganyan, nakasunduan, matapat na kasunduan yun. Hindi simpleng kamayan yun kapag nagsalita na yung dalawa, yung wali at saka yung ikakasal na lalaki, matapat na kasunduan yan. Ang pledge din kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag nagbigay ka na ng pledge kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na kung anong gusto niyang sundin mo, sasabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at nakipagkamay ka sa kanya, kailangan tanggapin mo ito, kailangan gagawin mo ito. So babalik sila ngayon after a year para mag-Hajj muli. Okay, alam natin ang pangalawang Hajj, this say only sunnah, isa lang ang obligasyong Hajj. Pero hindi lang yun ang kanilang motibo. Ang kanilang motibo ay magbigay na rin ng pangako, matapat na pangako o bai kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito ay bagamat hindi marami ang yumakap, ay nararapat na nilang gawin ito. Kaya sumulat sila kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, pinadala ito na darating sila sa Hajj at handa na silang magbigay ng matapat na pangako kay Prophet sallallahu alaihi wasallam kung ano man ang gusto niya, ang gustong sabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ano man gusto niyang gawin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tatanggapin nila ito at mangangako silang may katapatan na gagawin nila ang gusto ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, so in this situation, nagpadala silang sulat kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at natanggap ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at alam natin hindi naman marunong magbasa ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya naman ipinabasa niya ito sa kanyang mga kasamaan na kung saan sinabi ng kanyang kasamaan na darating ang mga nag-embrace na nauna, yung 6 at may makakasama sila upang sila ay magbigay na ng matapat na pangako sa iyo o sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So natuwa, nasiyahan ang mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Dahil nalaman niya na may naragdag dito, ibig sabihin, gumalaw sila sa Madina. Nagpahayag sila sa Madina. Yun ang marinom na proof doon. Bakit? Yung hindi sila nagpahayag, mayroon bang madadagdag sa kanila? May nadagdag. So meaning, sila ay nagbigay ng da'wa doon sa Madina. Yun ang unang-unang ikinagalak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung katapatan nila na nagda'wa sila. Sino ba naman hindi matutuwa nun? Halimbawa, tayo dito, nagsyahada kayo. Pagkatapos, alam ko, hindi ko, sa pagkakalam ko o pag-unawa ko, baka pagdating nyo, pag-uwi nyo, tatalikod na kayo, iwanan nyo ng Islam. Pero nung mabalitaan ko kayong dumami kayo, nagdawa pala kayo, sino ba namang hindi matutuwa nun? Natural, matutuwa ang tao nun. Lalo na dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, tuwang-tuwa siya, nasiyahan siya. Pangalawa, yung pagbibigay na ng katapatan, bai. Na kung saan, alam natin, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang gusto niyang mangyari, sambay ng Allah subhanahu wa ta'ala, tanggapin siyang sugutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kupkupin siya, kunin siya sa kanyang lugar, at suportahan siya hanggang patayan, yun ang gusto niya. Kapag yun ang kanyang sinabi, tatanggapin nila yun. Kaya handa na silang magbigay anumang gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ng may katapatang pangako ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam anuman ang gusto niya. So in this situation, isa pa dito na naging kalugod-lugod sa mga Ansar.
Isa pang naging kalugod-lugod sa kanila ay yaong ang Kasra at Aus ay nagkasundo. Dahil nag-embrace eh. Hindi na nag-aaway ngayon yung ibang Kasra, hindi pa nag-embrace yung iba. Yung nag-embrace as Kasra Aus eh. Doon sa Makkah, mag-Hajj sila. Nang bumalik sila, dahil Aus Kasra, so magkakapatid na, naggaganon na rin yung mga iba. Hindi nag-aaway ka, bagamat hindi pa Muslim. Kaya ang mga taong ito ay nagsabi, sa ginawa ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, medyo ignorante pa, sa ginawa daw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, actually, by the will siyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kulang pa sa kaalaman eh. Ang tanging alam lang nila, sambay ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang Prophet sallallahu alaihi wasallam may sugo at alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, that's it, Muslim na sila. At alam naman natin, kapag wala kang alam, hindi mo alam, hindi ka mananagot. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala, kahit mga malalaking pagtatambal pa yan, dahil wala kang kaalam-alam dyan. So that's why makikita mo ang salita, talagang mga ignorante pa, jahiliya pa rin ang mga salita, na kung saan, sabi nila, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sa kanya, ay nagkaisa kami, Kasra at Aus. Wala nang pinakamarangal at pinakamatatag na tao maliban kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So natuwa sila. Natuwa sila sa nangyari sa pag-embrace nila sa Islam, nagkaisa sila. Alhamdulillah, so in this situation nang dumating na muli ang Dulqa'dah, malapit na after Dulqa'dah, Dulhijjah. Okay? So nakaraan din, Dulqa'dah sila dumating. That's why 1 year, babalik sila. Bago mag 12 years na ito. Nung nakaraan, nag-embrace sila, sa ika-10 taon ng pagkapropeta ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but papasok na ito ng 11 because Dulqa'dah, Dulhijjah. So nababalik sila 11, but papasok na rin ito ng 12 years ng pagkapropeta ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Mecca. So bagamat hindi sila marami, ay magbibigay na sila ng pledge kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito ay may kasama silang bagong 7. 6 yung una, yung isa maiiwan, hindi ito nakasaba, si Jabir bin Abdullah radiyallahu an. 5 ang babalik sa kanila at bagong 7 ang kasama nila, may Aus, may Kasraj na naman. O, paano pa sila mag-aaway niyan? Magkapatid na naman yung bago nag-embrace na yung 7 yon. Ang mga ito, yung 5 na kung saan ay yung dating nag-embrace, una, si Uqba bin Amir bin Nabi, si Qutbah bin Amir bin Hadid. Also, kasama dito si Rafi bin Malik, Auf bin Al-Harith, at sinasabi pati ang kanyang kapatid, bagong embrace na dito, kasama niya. Mamaya alamin natin. At si Abu Umama bin Zarara. Kung natandaan niyo ito, si Abu Umama bin Zarara, malaking gagampanan dito pag uwi nila dito. Pakakasama na sila Musa bin Umair dito. Titira si Musa bin Umair radiyallahu an, yung gwapo na nag-embrace sa Islam. Itinaya niya ang buhay niya para kay Allah subhanahu wa ta'ala at kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, no? So, dito maninirahan si Musa bin Umair kay si Umama bin Zarara, kaya tandaan niyo itong pangalang ito. Silang dalawa ang masigasig na magpapalaganap ng Islam pagdating doon, o pagbalik nila, pagkatapos ng pledge na ito, doon sa Madina, inshallah. Darating tayo dito. Yung 7 naman na nag-embrace na kasama nila, yung kapatid ni Auf bin Al-Harith. Kapatid niya lalaki to, si Muad bin Al-Harith, okay? Si Dakwan bin Abdukais, Abdullah bin Samit, Abdurrahman Yazid bin Talaba, at si Al-Abbas bin Ubada. Kasra John. Yung dalawang Aus, si Uwaim bin Saida at Abu Al-Haytam. Abu Al-Haytam. So, Aus naman yan. So, meaning, 7 bagong kasama nila. So, in this situation, sila ay nagpunta sa Makkah para magsagawa ng Hajj at magbigay ng pangakong matapat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagdating nila sa Makkah, nag-stay sila sa Mina at pinabayaan muna ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na mag-concentrate sila sa kanilang Hajj until matapos nila ang kanilang Hajj. At sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, magkita tayo sa Aqaba. Itong Aqaba na ito ay bahaging lugar doon sa Mina. At ito ay alam natin na kailangan nilang mag-ingat sa gawaing ito dahil baka ito malaman ni Abu Jahal. At kapag nalaman ni Abu Jahal to, maaaring magkaroon ng gulo dito. At si Abu Lahab, hindi niya dapat din malaman, papasok yun, sisirain niya yung mga tao sa Madina o Yatrib, kahit nag-embrace na ito, gagawa yan ng salita para tumalikod sila sa niyakap nilang Islam. That's why,
buong ingat na ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at pinag-aralan niya ito na magkita sila sa Aqaba. May nagsabi na gawin nila ito gabi. May nagsabi naman umaga. Sabi naman lang gabi. Yaong natutulog na yung mga tao at saka doon sila magkikita-kita sa lugar ng Aqaba. So in this situation, nang sila ay magkita na doon sa lugar ng Aqaba para magbigay ng matapat na pangako kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang kanila lang tanggapin ang pangakong ito na kami katapatan, ito ang sinabi ng mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam na kailangan nilang sundin. Okay? So nandun na sila sa Aqaba. Nakaprepare na sila. 12 lalaki at ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kasama si Abu Bakar, Ali at Al-Harith radiyallahu anhum. So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasama dito, ang nag-narrate nito si Ubadah bin Samit, kasama dito. Okay? Sabi niya, 12 kaming tao noon. Ang pledge na tinanggap namin at nagbigay kami ng matapat na pangako kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ay yaong sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong magbibigay katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, sasambahin nyo lamang siyang nag-iisa. Yan ang unang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At huwag nyo akong pagdudahan na ako'y kanyang huling sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, sundin nyo ako sa abot ng inyong makakaya. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong gagawa ng pangangalunya. Huwag kayong magpapatay ng inyong mga anak. Huwag kayong magbigay o maghalo ng kasinungalingan sa katotohanan. Meaning, huwag kayong nagsisinungaling. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at huwag ninyo akong suwayin. Ang sino man ang gumawa nito sa inyo, ang sino man ang gumawa nito sa inyo, ay makakapasok siya sa paraiso. Ngunit ang sino man ang sumuway sa mga ito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang hahatol sa inyo sa kabilang buhay, nasa kanya kung kayo parurusaan niya o kayo ay patatawarin niya. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin Bukhari, ganon din kay Ubadah bin Samit, sinabi ni Bukhari Muslim pa ito, Bukhari and Muslim. Ganon din ang naging narration. Katulad din na sinabi ni Ibn Ishaq Ubadah bin Samit din, na kung saan sinabi din dito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Bukhari Muslim, report din ito na sinabi din ni Ibn Ishaq rahimahullah, na ang unang sinabi niya, huwag kayong magbibigay katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kayong magduda sa akin bilang huling sugot, propeta, sundin niyo ako sa abot ng inyong makakaya. Huwag kayong mga ngalunya, huwag niyong papatayin ang inyong mga anak, huwag kayong mag-aalo ng kasinungalingan sa katotohanan. At kasama dito, huwag kayong susuway sa anumang bagay na utos sa ating pananampalataya. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sino mang gumawa sa inyo nito, makakapasok kayo sa paraiso. Sino mang sumuway na kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung paparusaan niya kayo sa mundong ito, yun na ang kabayaran ninyo. Ngunit kung ito'y pagpapaliban niya, sa kabilang buhay ay nasa kanya pa rin, kung patatawarin niya kayo o parurusahan niya kayo. So dito napakaraming aral ang nakita natin dito. Okay, pero bago ko puntahan yung aral na maganda, sabi na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ikaw, lumapit ka sa akin, narinig mo naman siguro ang sinabi ko sa inyo. Makipagkamay ka kung ikaw ay pumapayag at magbigay ng matapat na katapatan, magbigay ng pangako na katapatan. So, isa-isang pumunta sila. Kapag kinamayan mo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, meaning tinatanggap mo. Pero hindi lang kinamayan, sugo ng Allah. Sugo ng Allah. Tinatanggap namin, tinatanggap ko, isa-isa, tinatanggap ko kung ano man ang iyong sinabi. Ito ay pangangalagaan ko, iiwasan ko ang mga pinagbabawal sa abot ng kaya ko, lalo na pagbibigay katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi kita pagdududaan, susundin kita sa abot ng aking makakaya, at iiwasan ko lahat ng ipinagbawal mo. So, iyon ang kanila ngayong isinagot kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, tinanggap na nito ang mga ito, ang pangako, katapatang pangako, ibinigay nila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngunit, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, gayunpaman, ipinapakiusap ko sa iyo na dati ko lang sinabi, tanggapin niyo ako sa inyong lugar, kupkupin niyo ako,
tulungan at proteksyonan niyo ako hanggang sa manaig at makumpleto ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay tinanggap nilang muli na sinagot nila, hanggang kamatayan sugo ng Allah. Nakahanda kaming mabatay para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Handa naming gugulin ang anumang aming ari-arian. Nakahanda kami. O sugo ng Allah. At kami ay handang kumupkop sa iyo, pati sa iyong mga kasamaan na aming kapatid sa pananampalataya na nais magpunta doon sa aming lugar, ay nakahanda kaming tumulong o sugo ng Allah. Allahu Akbar. Hindi lang ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, lahat ng gustong pumunta sa Madina, magbibigay sila ng tulong ang mga taong ito, kahit patayan pa. Sabihin lang ng sugo ng Allah kung kinakailangan. Sanay naman sa patayan to Kasra outs to ito na lang trabaho ng mga taong to, patayan lang to, gusto nila Saya naman, ang mga puprotekta kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, bihasa at matatapang na sa patayan. So in this situation, unahin natin yung pagtatambal. Bakit palaging inuunang huwag kang magbibigay katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala? Maging ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, maging itong mga ansar na ito, nagdawa sila sa Madina o Yatrib, ganun din. Dahil kasi, kapag ang tao ay nagbigay katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, meaning kahit na alam pa nila dito, hindi pa nila alam yung mga ibang rules, yung sasamba ka lang sa iba, yun na lang alam na nila muna dahil wala pa naman mga rulings kung anong lahat ng pagtatambal. Pero siguro naman, alam nila yung huwag ka sasamba kahit sa mga linig ka, malibang kay Allah subhanahu wa ta'ala, alam na nila yon. So, iiwanan na nila ang mga paninikluhod, pagbibigay respeto at paggalang sa linig ka pagdating sa pagsamba, maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una kasi, ang pagbibigay katambal ay gawain ka walang utang na loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, ito ang pinakamalaking kasalanan na magagawa ng tao kahit gaano siya kabuti. Can you imagine? Ang dami-daming linika ng Allah subhanahu wa ta'ala at linika ka ng Allah subhanahu wa ta'ala at lahat binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala mga hangin, libreng hangin. Na kung saan pag na-hospital ka, babayad ka lang hangin. Pero dito, mula pa lamang, pag sinilang ka na dito, sa mundong ito, hanggang sa mamatay ka, hangin, libre, hindi ka magbabayad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hangin na lang. Pagkatapos, sasamba ka nga naman sa linika ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ba naman ito kawalang utang na loob? Sa Allah subhanahu wa ta'ala, na pagkatapos niyang ibigay ang lahat sa iyo, may mata ka na, may tenga ka pa, may bibig ka pa, lahat, may kamay, may pa, binigay niya sa iyo lahat, linikaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan ka niya ng araw, binigyan ka niya ng puno, mga animales, mga isda, ilog, dagat, etc. Pagkatapos sasambahin mo yung linika, hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. That's why ito'y gawain ka walang utang na loob na dapat iwasan ng tao. Hindi siya dapat sumamba sa nilika dahil mawawalan ka ng utang na loob sa manlilika sa iyo at nagbibigay lahat ng kailangan mo. At ito ngayon ang pinakakarmal-dumal na kasalanan. Inna syirka la dulmul adim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagbibigay katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay napakatinding kasalanan. Kita mo? Napakatinding kasalanan. Kaya ang tao, hanggat hindi niya iniiwanan to kahit gaano siya kabuti, kahit gaano siya nagpapakabanal, nagpapakain siya ng mga tao, tumutulong siya sa mga nangangailangan, nagbibigay siya sa mga nangangailangan, sa mga may sakit, sa mga nako-hospital, nagpapaaral siya, kahit anong gawin niya mabuti. Hindi ito matatanggap. At makikita mo yung pinakamatindi namang kasalanan, yung ginawa niya. Napakabuti niya. Pero yung matinding kasalanan, ang kanyang ginawa, yung yung sumamba siya maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Napakatinding kasalanan ang ginawa niya. Kahit napakabuti niya, ngunit pala yung pinakamatinding kasalanan yung ginagawa niya. Kaya naman ang kanyang mabuting gawa hindi tinatanggap at hindi siya mapapatawad. Bakit? Yung kasi pinakamatinding kasalanan yung magbigay kang katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. That's why ang unang pangaral sa Islam, sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala at huwag magbibigay katambal. Dahil pag nagbigay ka na ng katambal, wala na. Hindi na uubra na, tanggapin pa ang iyong mabuting gawa at patawarin ka sa iyong kasalanan. Inna Allah la yaghfiru ay yusraka bi. Ang katotohanan ay hindi mapapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbibigay katambal. Hindi niya mapapatawad. Ngunit lahat ng kasalanan ay kaya niyang patawarin. Huwag lang magtatambal ang tao. Dahil pag nagtambal ka, wala ka ng pag-asa na ikaw ay patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ni Iblis. Kung magtatawba si Iblis, hihingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala yan, patatawarin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong si Iblis, kapag bibigyan niya ng pagmamataas, pagtatambal sa kanyang sarili kay Allah subhanahu wa ta'ala, bilang Diyos ng kanyang sarili, ayaw niya sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, so tinambal niya sa kanyang sarili kay Allah subhanahu wa ta'ala. So in this situation, hindi na siya mananampalataya.
Dahil itinambal niya ang kanyang sarili kay Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw niya sumusunod. Ang gusto niya masunod siya, hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. So tinambalan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan niya kanyang sarili. Patatawarin pa ba siya ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit anong kabuti ang gawin niya? Hindi na. Pero kung magtawba siya, yes. Pero hindi makakapagtawba yan. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi makakapagtawba yan, kaya sinumpa na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at mananatili siya sa impyerno ng apoy magpakailan paman. So in this situation, tindihan si Iblis kabanal nung una. Napaka-reliyosong jin yan, napaka-banal na jin yan. Kung paano niya sinasamba ang Panginoon subhanahu wa ta'ala, alos lampasan niya pa sa kabanalan ng mga anghel. Ganun yan. Pero nung magbigay siya ng katambal, ang lahat ng kanyang kabanalan ay nawalang saysay kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ganun ang matinding kasalanan nagagawa ng tao, ang magbigay siya ng katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil kapag namatay na ito, hindi na ito kayang patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang lahat ng mabuting ginagawa ng taong ito, walang kakwenta-kwenta, kaalang saysay, baog, lagawain ito kahit ang sinabi ko kanina ay gumawa ka ng maraming mabuti, walang tatanggapin yan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kondisyon kasi, para tanggapin ang mabuting gawa, kailangan ka munang wag magbigay katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kada uhiya ilayka wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbitanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. At ipinahayag na ito sa iyo Muhammad, at ipinahayag na ito Muhammad sa mga nauna bago ka pa, na kapag sila ay nagbigay na katambal o ikaw ay nagbigay na katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng inyong mabubuting gawa ay hindi tatanggapin. Kita nyo? Walau asraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Ano mang ginawa nyo mabubuting gawa, ito ay mawawalang saysay kapag kayo nagbibigay ng katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lang yan, ha? Ang mga taong namatay na nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na sila hindi papasok sa paraiso. Innahu may yusyrik billahi, faqad harramallahu alayhi al-janna wa ma'wahumun nar. Katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sino mang magbigay ng katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala at dadat ng kamatayan, ipagbabawal sa kanya ang paraiso, at magiging tahanan niya ay ang apoy ng impyerno. That's why, ang unang-unang revelasyon lahat ng propeta at sugo, huwag magbibigay katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit maniwala ka kasi Allah subhanahu wa ta'ala, kahit maniwala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag binibigyan mong katambal ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang saysay ang gagawin mong paniniwala. Kaya kailangan huwag magbibigay ng katambal at tanggapin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at sundin siya. Pagdating naman doon sa sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na, kapag sinunod nyo ako, huwag kayong mangangalunya, fornication or adultery, makiapin, pumatay ng tao o mga anak, mga bata, huwag kayong magsinungaling, maghalo lamang ng kasinungalingan sa katotohanan para lamang yung gusto mo makuha mo, maako mo, nagsinungaling ka. Sa gawaing mga hindi mananampalataya, ganyan sila. Kahit magsinungaling sila, talagang makuha lang nila yung isang bagay na hindi sa kanila. Sa Islam, bawal yon. Huwag mong sasabihin yung gagamit ka ng kasinungalingan para haluan ng katotohanan, makuha mo lamang yung gusto mong inahangad sa mundong ito. Hindi po pwede. Hindi po pwede sa ating pananampalataya. Ngayon sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung susundin niyo ako, ginagarantiya ko ang paraiso sa inyo. Ngunit kung susuway kayo at nadatnang kayo ng walang tauba, meaning, ano man sa sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil hindi naman paglabas sa Islam, yung mga susunod pa, pagpatay ng sanggol, mga anak, pangangalunya, pakikiapid, paghalo ng mga kasinungalingan sa katotohanan, hindi naman paglabas sa Islam, hanggat alam mong mali yan at kasalanan. Niya lamang ito ay mga kasalanan o malalaking kasalanan. So in this situation, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung gagawin nyo yan at namatay kayo, hindi niya sinabing antimano, impyerno ka. Hindi niya sinabi yun. Ang sinabi niya na kay Allah subhanahu wa ta'ala kung paparusahan ka niya o patatawarin ka niya. At sa isa, kapag pinarusahan ka pa dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun na ang kabayaran mo sa iyong kasalanan para hindi ka naparusahan sa kabilang buhay. Ngunit kung hindi ka pinarusahan dito, na kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay kung parusahan ka niya o patawarin ka niya. So in this situation, kahit nalaman natin na halimbawa, ang sino mang umiinom ng alak ay hindi makakapasok ng paraiso o hindi niya maaamoy ang alimuyak ng paraiso kahit na ganito kalayo. Meaning hindi siya papasok. Dahil sa umiinom siya ng alak. Kaya sabi ng iba, ang umiinom ng alak, di nakapagtawba, di na papasok ng paraiso dahil sa mga hadith na ito. Hindi ganon. Yung hadith na ito, kapag ikaw ay umiinom ng alak at walang tauba, at ikaw ay hindi nakapasok sa paraiso at pinarusahan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, may mairereklamo ka ba? Wala. Dahil sinabi na yun ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ba?
na kapag uminom kang alak, walang tauba, paparusahan ka sa impyernong apoy. Ngunit yun ay kung kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gugustuhin niya. Di ba? Kapag ginusto niya, wala kang irereklamo. Sinabi yan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bakit mo ko sinusunog dito? Ay, di ba uminom ka ng alak? Opo, hindi mo ba ako mapapatawad? Hindi ba sinabi ng sugo ko sa'yo na paparusahan ko sa impyernong uminom ng alak? Kung gusto niya yon. Pero kung gusto niyang patawarin ka niya dahil marami kang ginawang mabuti at nahabag sa sayo, hindi ka niya paparusahan o kaya itatago niya yung mga mali mo na kay Allah subhanahu wa ta'ala yan. That's why ang sino man ang namamatay na Muslim kahit na namatay siya ng masama, wag nating sasabihin na maiimpyerno siya. Wala tayong karapatan doon. Dahil kapag ang isang Muslim ay namatay na Muslim, si Allah subhanahu wa ta'ala ang huhusga sa kanya sa kabilang buhay kung paparusahan niya o itatago ang mali at patatawarin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung paparusahan siya dahil gumawa siya ng mali, may ebidensya dito, wala siyang magagawa at may dadahilan dahil nakarating na sa kanyang mensahe ang gumagawa ng ganitong mali ay paparusahan niya lamang kung yun ay gugustuhin lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naki Allah subhanahu wa ta'ala ang pasya sa lahat ng Muslim na namatay na gumawa ng mali at gaano mang kalaking kasalanan sa kabilang buhay. Naki Allah subhanahu wa ta'ala ang pasya, wala sa atin, kundi siya ang magdidesisyon kung paparusahan niya o hindi ang kanyang alipin. Nasa kanya yan. Pero igit na mainam na iwasan ang lahat ng mga hadith o mga pinagbabawal para mapalayo tayo sa panganib sa kabilang buhay. Higit na mainam na iwasan yan, especially may mga babala na parusa sa kabilang buhay, mainam na iwasan yan para hindi na tayo malagay sa panganib o alanganing kalagayan sa kabilang buhay. Pero kung ang mga taong sinabi natin na ito'y paparusaan ay paparusaan sa impyernong apoy at may dalil tayo, walang masama na sabihin natin na ito ay paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, si Iblis. Masama bang sabihin ko si Iblis ay paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi, kahit gabit araw kung sabihin na paparusahan siya, hindi niya iyan patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi na siya Muslim. O hindi na siya alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagtambal na hindi na magtatauba. So, ibig sabihin, lahat ng hindi mananampalataya, paparusahan. Hindi ba natin pwede sabihin yun? Na lahat ng hindi mananampalataya ay paparusahan sa impyernong apoy? Hindi ba nung nakaraan may nakita ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa farewell hajj niya? Nagkita sila, nasa imang kasama mo. Ya Rasulullah, patay na po silang lahat. Ako na lang nabubuhay. Ganun ba? Ang lahat ng namatay na wala sa pananampalatayang Islam, sila ay mananahanan sa impyernong apoy. Malinaw na yon. So sabi niya, Allahu Akbar, alhamdulillah, buti dinilay pa ang buhay ko ng Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah, at ngayon makakapag-embrace na ako. Alam mo naman dati pa, gusto ko na yung relihiyon mo. So in this situation, masasabi mo lahat ng namatay na hindi mananampalataya ay maiimpyerno. Pero hindi mo pwedeng sabihin kapag ang tao ay namatay lang hindi mananampalataya yan. Ansin niyang kapatid. Hindi natin alam, baka nakapagsyahada yan nang hindi natin alam. Leave it to Allah. Pero alam natin sabihin, lahat ng Muslim, lahat ng hindi namatay na Muslim, at sila'y namatay na hindi mananampalataya, mensahe na sila mananahan sa impyernong apoy. Okay? So, alimbawa, si Ibn Luhay. Hindi ko ba pwedeng sabihin si Ibn Luhay na manahan sa impyernong apoy? Nakita na yan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, si Ibn Luhay ay mananahanan sa impyernong apoy. Si Abu Lahab. Hindi ko ba pwedeng sabihin si Abu Lahab mananahan sa impyernong apoy? Mayroon pa nga surah sa banal na Quran O si Abu Jahal. Hindi ko ba pwedeng sabihin? So lahat ng may mga ebidensya na sila ay mananahanan, paparusahan sa impyernong apoy, walang masama na sabihin natin. Ngunit kung walang revelasyon na namatay siya na isang Muslim, halimbawa, walang revelasyon na namatay siyang isang Muslim, na masama, yun natin karapatan na sabihin natin maimpyerno yan, kahit gano'n siya kasama. O kaya namatay yung isang hindi Muslim, na kung saan, hindi tayo tiyak nung siya'y mamatay na baka nag-Muslim, wala rin tingkay karapatan na sabihin natin na siya ay parusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay dahil hindi siya Muslim. Hindi natin alam yon. Pwede lang natin sabihin ang lahat ng hindi namatay na Muslim, paparusahan sila. Pero yung taong yaon na alam natin Christian siya at nakarating na halimbawa sa kanya ang Islam, pagkatapos namatay siya, sasabihin mo, namatay siyang hindi Muslim. Anong karapatan mong malaman yun? Ansing yun. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nakakaalam kung namatay siyang Muslim o hindi. Pwede siyang magsyahada sa kanyang sarili. Alam natin sa Islam, pwede kang magsyahada kahit nag-iisa ka. Ay malay natin nakapag-embrace siya, nagsyahada siya ng sarili niya na tinanggap niya Allah subhanahu wa ta'ala, Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ito ay wala tayong karapatan na sabihin ng taong yan namatay siya Kristiyano, paparusahan siya sa kabilang buhay. Wala. Ang tanging masasabi natin, kung ang taong yan ay namatay, na hindi mananampalataya, ang alang nakakalam nun, ang lahat ng hindi mananampalataya ay papasok sa impyernong apoy. Yun ang pwede nating sabihin, hindi yung tandisan mong ituturo na namatay siyang Kristiyano, impyernong apoy yan.
Saan mo nakuha yung revelasyon sa'yo? Mayroon ka bang tinanggap na revelasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala ng taong yun namatay na kufar at impyernong apoy ang kanyang pupuntahan? Wala. Ang tanging pwedeng sabihin lang natin na pupunta ng impyernong apoy yung may mga dalil lamang. Yun lang ang pwede nating sabihin na sila ay mananahanan sa impyernong apoy. So after the pledge, nagbigay na ng katapatang pangako kay Allah subhanahu wa ta'ala, kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mga Ansar, tinanggap na nila ito at sila'y nakiusap, Ya Rasulullah, kami ay babalik sa Madina ng kulang sa kaalaman. Kailangan maturuan kaming magsala, kailangan matulungan kami kahit voluntaryong pag-aayuno, magkaroon kami ng sapat kaalaman sa akida, meaning paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, patungkol sa mga itinuro mo sa mga sahaba na napag-aralan na sa banal na Quran, pagpadala ka ng tao sa amin. Sugo ng Allah, nang sa ganun ay magturo siya sa amin. At hindi papayag ang mga Kasrads na sila'y mamuno dahil alam natin dating magkaaway, kahit magkakampi na sila ngayon, baka magsimula na naman ang inggit. Kaya ipinadala niya rito, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinili niya si Mus'ab ibn Umair na unang lalabas sa Makkah at unang isinugo sa labas, magtuturo at magdadawa at magpapaliwanag sa pananampalatayang Islam doon sa Madina. Alhamdulillah, ginawa na natin ang kasaysayan ni Mus'ab ibn Umair nakaraan, radiyallahu anhu, no need to repeat. Pero dito magdadawa siya at dadami ang magsyasyada, namumuno pa ang magsyasyada sa Madina, at dahil sa namumuno ang mga nagsasyada, yung mga tagasunod, ano pang hinihintay natin? Yung mga namumuno natin, nag-Muslim na, tara na, mag-Muslim na tayo. Kaya pagbalik nila sa susunod, sa second pledge, marami na silang babalik kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi nagkamali ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Of course, tumatanggap yun ng revelasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya nagkamaling isugo niya itong si Mus'ab ibn Umair sa Madina at dumami sila at nagtagumpay. At hindi rin nagkamali ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Mus'ab ibn Umair, kung bakit niya ako pinili, yun pala ay karapat-dapat ako sa mission na ito, kung bakit pinili ako ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero bago mangyari ang second pledge, meron pa second pledge to. Dadako muna tayo sa Isra wal Mi'raj sa susunod sa pag-akyat ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa langit, body and soul. Body and soul. At maraming ditong hadith at ipakikitang mga kaluluwang pinaparusaan kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At mayroon pa itong isang chapter o Suratul Isra sa banal na Quran. Ito yata ang pinakamaraming ipinakitang mga nangyari ang Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at maraming kababalagaan, maraming milagro ang ipinakita dito ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos lahat ng hirap na dinanas niya at pagsubok, bibigyan naman siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang kaligayaan na hinding ibinigay kay ninumang tao, kahit sa propeta at sugo, maliban lang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay speciality ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na naman kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dadako tayo sa Isra wal Mi'raj kay Prophet sallallahu alaihi wasallam sa susunod. Hindi pwede sa isa, dalawa, tatlong topic ito. Medyo mahaba ito, gaya ng sabi ko, dahil maraming hadith, maraming pangyayari ang makikita dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pati mga kaluluwa na pinarurusahan ay ipakikita na kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, yung mga namatay na tao, kung saan napunta yung kaluluwa niya, bakit siya napunta ron, bakit pinaparusahan siya ng ganun, ay ipakikita ito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inshallah, ito ang ating magiging topic sa susunod, Isra wal Mi'raj ng mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam. Body and soul sa gabing yaon. Isang gabi lang to. Mangyayari ang napakaraming pangyayari insyaAllah. Wa akhiru da'watil hamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah